Hello, ako po si Genevieve Garospe, nakatira dito sa Fahil, Kuwait, na nag-aaral ng Health and Social Care dito sa ICSA. Ilang taon na kayo? Mga more than 10 years. Matagal na rin. Kamusta ang buhay OFW? Buhay halo-halo dito sa Kuwait, okay naman as long as nagtatrabaho. Sa akin, bahay trabaho lang kasi ako. Kaya ito lang yung pag-aaral ko ang naiba. naidagdag sa routine ko. Kamusta yun, pagiging busy sa buhay? Sino ba yung naging inspirasyon natin? Pagiging kasi, sa akin kasi napunta ako dito dahil sa kapatid ko. Dahil nung time na yun, kailangan niya ng kasama. So, kaya napunta ako dito. Hanggang sa nag-work na ako. So, at least sa akin kasi inisip ko yung nung mother ko andun na sa Pinas. So, yung mga yung nanay ko, ang at least naisip ko na. Kaya kung bakit din isa at sa mga reason bakit ako nag-take ng yung kurso na ito para sa nanay ko. At saka sa personal experience ko na rin. Sa lola ko noon. So, kaya gusto kong mag-aral pa dito. Paano mo nakilala si ICSA? Sa ICSA dahil sa kapatid ko na nag-take ng kurso na to dati, pero ang kurso niya kasi ibang kurso. So, dito ko na tuloy-tuloy pa rin pa itong ICSA dito sa Kuwait. Tapos sa Facebook din naman, dami kasi sa Facebook, sa Rilo, sa mga so nakita ko sa FB. Habang nakabakasyon ako nun, pero locally. So, libangan, mag-scroll ng Facebook. So, ayun. So, bakit mo napili si ICSA at itong pag-enroll sa Health and Social Care? Ang ICSA kasi napaka-accommodating ng mga staff. Tapos si Sir Mark. At saka yung mga lahat talaga ng flexibility na ibibigay nila sa payment, tapos sa oras, at saka yung ipa-follow up ka talaga nila. At saka talaga, i-tutor ka nila kung ano yung mga kailangan mo. Nila. So, napaka-approachable ng mga employee, mga teacher at lahat po sila. Kamusta ang first day? First day, exciting na, bit nervous. Kasi hindi ko alam kung very challenging kasi hindi mo alam, bago to kasi. So, ano yung matutunan mo sa first day. Pero yung first day, pero exciting kasi dami kang new challenge. So, yung ibang mga mukha na makikilala mo. Pero ako kasi may pagka-introvert ako kasi. So, medyo, pero okay naman. Enjoy yung first day. At saka si Sir Mark, andyan siya na i-accommodate niya mga staff, mga estudyante. Tapos hindi ka niya i-isolate. So, lahat talaga papansinin niya yung mga equal lahat talaga. So, balance. So, talagang wala kang masabi. So, at saka talagang gusto mong, susunod papasok ulit, ganun. So, kaya exciting. Oo, totoo. Yun lang, affected talaga minsan yung schedule sa work. Pero enjoy ang school every Monday. Parang panibagong family naman. Oo, totoo. With classmates and friends. Enjoy. So, ano yung pinaka-helpful na tunan mo sa course? Marami. Sa una-una yung mga tungkol sa kurso na kasi maraming mga dapat mong matutunan, nakaalaman sa pag-aalaga sa mga pasyente, yung mga ethical na issue na kailangan mong matutunan, yung mga emotional at mental support sa mga pasyente, at yung mga relasyon mo sa pasyente at sa komunidad. Yun ang marami mong matutunan. Kasi noon, akala ko ganun-ganun lang. Pero hindi pala, dapat may marami ka pa dapat kailang kaalaman na matutunan at saka kailangan mo i-apply na kung ibibigay ng eskwelahan na to at saka sa tulong din ni Sir Mark. Kaya maganda. Kailangan, oo, totoo. At saka tsaka tapos hindi lang yung may demonstrations. Ang dami mong ma-apply talaga na i-apply mo hindi lang sa pansarili. At saka sa mga everyday, kung asan ka may apply mo talaga siya. Lalo yung mga natutunan mo at least maisip, ito pala yung natutunan ko, pwede kong i-apply. Ano naman yung karapatan mo at karapatan ng iyong mga pasyente din sa at least may-apply mo balang araw. So, paano mo ma'am napagsabay ang trabaho at yun nga, medyo mahirap, challenging talaga. Pero ako kasi ko sa challenge. Kaya ako tinignan yung course nito dahil alam ko parang challenge. Although,
kailangan mo lang talaga pagbigyan, may time management ka talaga kahit anong mangyari, ano mo talaga yung oras mo, maglaan ka ng oras mo para sa kursong ito, para matapos mo ang module mo, para maayos mo yung mga daily activities mo kasi during off mo, kasi off ko lang ako nakakapunta dito. So, yung mga ibang mga talagang naka-schedule lang. Tapos ako pa kasi marami akong mga alaga, may mga alaga akong pusa, aso na inaasikaso sa bahay. So talagang challenging yun kasi minsan pag nagkasakit yung mga alaga ko, hindi ako makapasok. Yun ang talagang isang challenge na experience ko sa nung habang nag-aaral ako dito. Pero at least nagawa ko naman, although kahit na may mga absences, at least tinutuloy-tuloy pa rin naman. Tapos yung mga communications kay Sir Mark, yung mga exam, mga katuloy pa rin yun. So kaya okay naman, nagpasan naman. Kaya, so kailangan talaga, ito naman challenges, Oo, may totoo. mga setbacks, pero ang importante. Kasama yun sa mga talaga. Iba pa rin yung feeling na, ay, ito ako dati. Natapos din. Oo nga, no? So, ayan, ano yung, masasabi mo sa inyong instructor? Paano man-describe si Mr. Mark? Si Mr. Mark, sobra. Parang, maraming, pero ang hirap kasi i-describe na pero si Sir Mark kasi andun sa kanya lahat, yung napaka-accommodating niya, andun talaga yung pagiging professional niya, tsaka pagiging yung isang hindi bilang isang teacher, bilang nurse, andun lahat sa kanya, i-apply niya talaga. Tapos lahat ng mga estudyante niya equal, at tsaka i-accommodate kanya, i-follow up kanya, may message kanya. Tapos yung pagtuturo niya, hindi lang yung according dun sa kung ano yung mga kaalaman niya sa experience niya, habang nag-work siya sa sinishare niya sa amin. So, dami mong matutunan, maliban lang sa libro, sa mga yung sa kanya mismo personal na mas effective pala na kailangan maganon. Oo, kasi siya ni-apply na niya. So, isi-share niya sa amin. So, thank you Sir Mark kasi ang dami mong share sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, at least di namin, iba yung galing sa'yo mismo nagturo sa amin. Tsaka, thank you talaga kasi hindi ka nawalan ng pag-asa sa amin mga estudyante mo. Ayun, for sure, Mr. Mark Kevin, marinig niya to, and then thankful din na, sa kabila ng mga ng mga sacrifices, and then follow up, kita niya yung mga estudyante niya na nagsasucess. Oo nga, thank you sa pasensya mo, Sir Mark, sa amin. Kasi naiintindihan niya rin kaya nga haba ng pasensya. Yes, haba, parang nandun din siya, na nagtrabaho rin. Kaya nga, oo. Sa kanya mga makikita na at least nag-aral, nagtrabaho, tapos nagtuturo pa ngayon. So at least andun yung minsan na parang inspirasyon namin siya. Na nakaya ng iba nga. Oo. So ano yung advice mo sa mga natira mong mga kaklase patuloy ngayon sa pag-aaral? Don't give up. Just continue what you've started. Kasi unti-unti matatapos nyo din yan. Parang ang haba ng oraw, pero pag naumpisahan nyo, paunti-unti, andun na kayo, sasabihin mo, malapit na kayong matapos. So, continue lang dyan, kahit anong challenge mangyari, andyan naman si Sir Mark ang school mag-accommodate sa inyo kung ano yung mga kailangan. Andyan naman sila na yung tutulong sa mga pangangailangan natin, just continue and wag kayong mawalan ng pag-asa, ganun yan. Yung mag-set lang ng time. So, yun, maganda, no? Kailangan natin talagang i-pursue ano yung gusto natin. So, wala talaga yung mga challenges. It's part, kumbaga, sa spice, kumbaga, sana din. Sa mga araw-araw din ng mga challenges. So, take it as an advantage din. Totoo. Na pinapalakas tayo ng mga challenges na yun. Okay? So, ano yung, ensayo mo naman sa mga katulad mong OFW, na aspiring din na mag-caregiver, pero yun lang, nag-aalangan pa rin na magsimula. Katulad natin, nag-prepare sila ng first step, pero hindi pa rin sila nakapag-take ng first step na ituloy yung pangarap nila. Sa akin, sa inyo, pag once na nakita nyo post ng ICSA, click nyo agad, mag-reply ang mga yan agad. So, huwag kayong mahiya. Huwag kasi any questions sasagutin nila kung anong mga katanungan nyo, kung anong mga, kahit anong kurso dito gusto nyo, ituloy nyo lang mag-inquire. Kasi saglit lang naman yung 3 months or 6 months o kahit ilang taon pa yan, tuloy nyo lang kasi yung pag-aaral, ang kailangan continuous din yan. Kahit hindi ka man sa atin sa personal, yung pag-aaral ay napaka-importante para madagdagan yung kaalaman natin.
Kasi pag minsan, kahit konting bagay, di ba, sa Facebook, sa mga, natututo ka din. Iba kasi to, ma-improve mo yung mga knowledge mo, skills mo, at saka sa trabaho din. Laking tulong kasi to sa trabaho. Kung gusto mo ang iba yung karir mo, and andito, lahat ng mga kurso naman dito is maano sa mga trabaho. Kaya kahit anong trabaho, pag once na ni-apply mo, may diploma ka sa ICSA, at laking tulong na rin yun. Kaya wag nang magdalawang isip kasi laking tulong. Habang nandito ka na may trabaho, may day off naman, or kahit may online naman na schooling dito. So, i-accommodate ka anong availability. So, go lang kayo. So, maraming salamat po sa inyong, sa inyong pag-share ng inyong experience dito sa ICSA. So, eto, may recommend ba ang ICSA? Syempre. Kasi nga, katulad ng kanina, kahit ng best kanina sabi, napaka-accommodating nila, approachable ang mga empleyado dito, mga teacher, so, hindi ka mag-aalinlangan na pag nag-message ulit. So, go lang kayo dahil ang ICSA siyang matagal ng school dito sa Kuwait na nangunguna sa mga kurso na kailangan sa pag-unlad mo sa buhay sa anumang klaseng trabaho ang gusto mong puntahan or kaya tsaka saglit lang na ang mga sila accommodating sila sa mga schedule at tapos flexible sila sa payment modes at sa mga time anong gusto mong schedule flexible po ang school. So go lang po kasi may online class din naman po sila. Kaya the best mo ICSA. So maraming salamat. Thank you po. Good luck sa future plans natin and thank you very much. Congratulations. Thank you po.